So ayan na yung pichay natin guys. Malaki na siya. After 7 days na malagyan natin siya ng vermicast o organic fertilizer na nilagay natin. So bali nasa 10 days na siya ngayon. Umpisa ng transplant natin. Kasi bago natin siya lagyan ng fertilizer, ready siyang ma-transplant. So pang 7 days na ngayon na nalagyan natin siya ng fertilizer. Kita naman natin guys yung resulta. Ayan, ang lalaki na ng dahon niya guys. So kailangan lagyan ulit natin siya ng fertilizer ulit, vermicast ulit yung ilalagay natin. Pangalawang paglagay ng fertilizer hanggang sa ano na yan guys, hanggang sa ma-harvest na siya. Hindi na tayo maglalagay uli sa pangatlo, pangalawa lang. So update natin yan after 7 days uli. Matapos ko malagyan siya ngayon 7 days, kung pwede na ba tayo mag-harvest within 2 weeks. Yan. Yan. Ito yung vermicast natin guys. And galing yan sa pupo ng bulati. And binili natin yan sa animal market. 50 pesos ang isang supot. So ganito lang karami yung paglagay natin. Yan. Sa isang paso, lagyan na natin yan ng isang ganito. So hanggang ano na yan guys, hanggang sa mag-harvest na siya. Yan. Lagay lang natin yan sa ibabaw ng lupa. Tapos bungkalin natin yung pinakaibabaw lang para mag-mix siya sa ibabaw. Huwag na nating laliman ang pagbungkal guys, kasi yung mga ugat ng pitsay nakakalat na yan sa ilalim. So pag dilig natin yan ng tubig, yan, lulubog na lang yan yung sustansya ng pataba natin. So ganun lang po ang gagawin natin. Sa lahat ng mga pasok na yan, lagyan natin ng isang takot na vermicast. Ganun lang, paulit-ulit ang gagawin natin. So update natin yan guys after 21 days. So dalawang 7 days ang bibilangin natin, tapos pangatlong linggo update natin kung gaano nakataba yung pichay natin. Makapag-harvest na ba tayo ng within 3 weeks o within 1 month. 2,000 years later. Ito na guys ang update ng ating tanim na pichay guys. 15 days. Yan yung pang 15 days natin, kaso inatake siya ng ng piste. So hindi ko rin makita kung ano yung kumakain piste dyan, kasi yung maliliit na yung mga sariwang dahon hindi ko pa kinakagat. Yung ganun tumatanda sa kinakagat niya. 15 days na yung pichay natin. Ayan. So ito yung mga hindi nakaabot sa pasok. Ayan, lang natin siya sa box na bakanteng box yan. At ito yung naiwan sa langgana na pinagpuntaan. Malaki na rin. Malaki rin naman siguro yan. So 15 days na yung natin, pichay natin. Abutin natin siguro ito ng 30 days. Siguro magsiksikan na yung mga dahon niya kung nag 30 days na. 2,000 years later. So
tayo ngayon ay mag-harvest ng ating tanim na pechay. So ayan, 21 days. So babawasan natin siya ng dahon kasi masyado nang makapal yung dahon niya. Mag ano lang tayo, magbawas lang ng dahon. So after 1 week nyan guys, na mabawasan natin siya ng dahon, pwede na naman tayong mag-harvest ulit. Every week pwede tayong mag-harvest. Kasi pangit din pag pinatanda natin yan kasi matigas yung tangkay niya. Kaya mas masarap yung kainin yung medyo bata pa. Mga bata pa yung dahon niya. So, kung gusto mong palitan yan guys ng bago, bubunutin na lang. Bunutin mo na, nag-harvest ka. So dalawang klase pag-harvest, yung diretso bunot at saka yung bawas lang ng dahon. Hindi ko na hinintay na mag 1 month siya kasi sobrang kapal ng dahon niya guys. Yan o. Masyado makapal. Kaya 3 weeks lang umpisahan na nating harvestin para hindi masyado magsabay-sabay yung harvest natin.